Ang daan sa buhay, simple ngunit hindi madali. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, ngayon na talagang maintindihan po itong devotion at salamat po, Panginoon, sa unang araw ng linggo na ngayon. At naway, Lord, maintindihan namin muli at maigsagawa po namin ito ng buong puso para sa inyo. Salamat po muli, Panginoon, sa lahat ng biyaya na binigay niyo last week. Naway, bigyan niyo po rin po kami ngayon na maraming biyaya. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin, Panginoon, at patnubayan niyo kami sa lahat ng aming gagawin para hindi na kami magkasala laban sa inyo at alam po namin na lagi niyo pong ginagawa yan. Lord, tulungan niyo po kami na kung pwede, kontrolin niyo kami para hindi na magkasala kami laban sa inyo. At Lord, pinapanalangin namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang daan sa buhay, simple ngunit hindi madali, sapagkat maliit ang pintuan at makipot ang daan na patungo sa buhay at kakaunti ang nakasusumpong nito. Mababasa po ito sa Matthew chapter 7 verse 14. Ang paraan ng kaligtasan ng Diyos ay napakasimple, ngunit hindi ito madali. Walang anumang bagay na maaari nating ibigay o isuko ang makapagbibigay sa atin ng pagpasok sa kaharian. Ngunit kung nanaisin nating panghawakan ang mga bagay na ipinagbabawal, iniiwas tayo nito na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kahit wala na tayong mababayaran para sa kaligtasan, ang pagpunta kay Hesukristo ay napakalaking halaga dahil ito ay bibigay natin ang lahat ng mayroon tayo. Sinabi ni Jesus, ang sinumang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Mababasa niyo po yan sa Luke chapter 14 verse 27. Ang taong nagsasabi ng oo kay Kristo ay dapat tumanggi sa mga bagay ng mundo dahil ang maging kay Kristo ay umaasa lamang sa kanyang kapangyarihan kaysa sa ating sarili at maging handang talikuran ang ating sariling paraan para sa Kanya. Maaaring magdulot ito ng pag-uusig, pangungutya at kapighatian. Kapag ipinakilala natin ang ating sarili kay Hesukristo, ipinahahayag natin ang digmaan laban sa dyablo at ipinahahayag din ng dyablo ang digmaan laban sa atin. Ang dati nating pinaglilingkuran ngayon ay nagiging ating malaking kaaway at ang mga ideya at paraan na dati nating pinanghahawakan ngayon ay naging ating malalaking tukso at patibong. Kasabay ng mga babala ng pagdurusa, ang Panginoon ay nagbibigay din ng mga pangako na ang ating mga puso ay magagalak. Mababasa niyo po yan sa John chapter 16 verse 22. At na tayo ay lalakas ng loob dahil dinaig na niya ang mundo. Mababasa niyo rin po yan sa John chapter 16 verse 33. Nangangako siya na bibigyan tayo ng pagkakataong manaig sa mga panahong iyon ng pagdurusa, hindi para takasan sila. Tanungin ang iyong sarili. Sa pagbabalik tanaw mo, paano mo naranasan ang paglaki sa iyong lubos na pag-asa sa Panginoon? Bagamat madalas tayong napakahirap sa ating sarili at marahil ay nabibigatan tayo ng labis na pagkakasala, dapat na magalak ang ating puso na makita ang banal na espiritu na nananahan sa ating mga ugali at gawain. Sumamba na nasa isip ito ngayon. Panginoon, marami pong salamat at binigay niyo po ang inyong buhay para sa amin, para lang kami iligtas sa aming mga kasalanan. Ngunit hindi lang kayo namatay, kayo po ay inilibing, ngunit kayo ay buhay magpasawalang hanggan. Naway maintindihan po namin, Panginoon, na hindi kayo nagkasala nung kayo nagkatawang tao para lamang sa amin. At Panginoon, sa aming pagpunta sa inyo, o ibig sabihin kami ay mananampalataya sa inyo at tatalikuran na namin ang aming mga sarili. Ibig sabihin, ikaw na ang nagmamay-ari sa amin, pati ang aming hininga. Ngunit Panginoon, sa lahat ng gusto pong tumanggap sa iyo bilang Panginoon, naway gawin po nila ito ng buong pagmamahal. At Panginoon, alam niyo po ang puso ng bawat isa. Naway lahat po ng tao ay makasumpong ng pananampalataya patungo po sa inyo
at sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ipinapanalangin po namin ito sa ngalan po ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.